O sol castigaba impiedoso na Kelsbado, mas di adorava kada segundo. Hello, ako si Marikit, 25 taong gulang, tubong San Pablo, Laguna. Palibhasa ipalagi akong abala sa trabaho sa Maynila, bihira akong magkaroon ng araw na para lang sa akin. Kaya nang umalis ang mga magulang ko papuntang probinsya, sa isang family gathering, pinili kong manatili sa bahay namin dito sa tabi ng lawa at magpakasaya sa sariling paraan, sa tabi ng aming maliit na pool. Alam ko, marami ang magtataka kung bakit gusto kong magpa-brown out sa araw na sobrang init, lalo na't maputi ako na parang niebe. Pero para sa akin, may kakaibang saya ang pakiramdam na maramdaman ang init ng araw na unti-unting sumisindot sa balat, na parang pinapaalala sa iyo na buhay ka. Kaya't sinuot ko ang puting bikini ko, yung tipong maliit at masikip na ginagamit ko lang sa bahay. Nilagyan ko ng sunscreen, bagaman alam kong walang saysay iyon sa akin. Humiga ako sa lounge chair, hawak ang libro pero hindi binuksan. Nakatuon lang ang isip ko sa paglanghap ng mainit na hangin at pagmasid sa asul na langit. Para bang lahat ay nasa ayos, hanggang marinig ko ang pag-ungo ng gate sa gilid. Kilala ko ang tunog na iyon. May dumating. Parang nagiging hipon ka na, Marikit, ang boses ni Carlo, ang pinsan kong batang lalaki na laging may ngiti sa labi at mga mata na puno ng kalokohan. Pula ka na pati mga kuko mo sa paa. Hindi ko tinanggal ang sunglasses ko. Ah, heto na naman siya. Huwag mo akong istorbohin. Mumiti siya, may halong bangis at alindog na hindi niya inaamin. Akala ko abutin ko ang araw ng mag-isa. Akala ko rin sumama ka sa kanila, sabi ko, tila nagtataka. Yumuko si Carlo, nagpapanggap na nag-iisip. Gusto ko ring magpahinga lang. Kung alam ko lang, hindi sana ako nagbabikini ngayon. Baka naman nagbihis ka lang ng mali, sagot ko sabay kindat. Ramdam ko ang tingin niyang nag-aalinlangan bago niya itinaas ang mga mata. Sige lang, di kita gagambalain ng sobra. Siguro konti lang. Tumawa siya ng malakas. Ay nga, di ba? Ang yabang mo talaga, Marikit. Baka sumausaw ako sa pool, sabi niya. Pero huwag kang magtapon ng tubig sa akin ha. Promise, sagot niya, seryoso. Lumabas si Carlo para magpalit, bumalik na nakaitim na shorts na nakadikit sa katawan. Hindi ko maiwasang mapansin ang bawat patak ng pawis na dumadaloy sa kanyang tiyan. Pilit kong pinanatili ang mukha ng taong walang pakialam, pero mabilis tumibok ang puso ko. Lalangwi ka na ba? Tanong niya, nakatingin sa tubig na parang hinihingi ang permiso. Umiling ako. Sige na, bago ako magbago ng isip. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid, tila mabagal ang bawat hakbang. Napansin ko ang azul na bikini na nakabitin sa harap ng pool, yung isinusuot ko kahapon na nakalimutan ko pang pulutin. Mabilis niyang itinabi iyon para makadaan. Sa isang eleganteng talon, sumisid siya sa tubig. Ang galaw niya, parang isda na malayang lumalangoy. Ang alon na nilikha niya ay umabot sa akin, basang-basa ang lounge chair ko. Carlo, sigaw ko, tumayo agad. Sabi ko, huwag kang magbuhos. Lumitaw siya mula sa tubig, pinapawi ang basang buhok. Umiti siya, walang pagsisisi. Hindi ko sinasadya. Lalandi ka talaga, tawa ko. Lumangway siya papalapit, inilagay ang siko sa gilid ng pool, nakatingin ang diretso sa akin. Ginagawa ko lang yan kasi nakakatawa kapag nagagalit ka. Pinisil ko ang aking ilong. Hindi ako nakakatawa, nagagalit ako. Tumawa siya at pinahid ang tubig sa mukha. Pero sa tingin ko, cute yan. Ikaw ang bobo at gusto mo yan. Naramdaman kong tumigil ang puso ko ng sandali. Hindi ko alam kung dapat ba akong magsabi ng biro o aminin na tama siya. Nagtagal kami na magkatinginan, tanging tunog ng hangin at mga kuliglig ang pumapaligid sa amin. Halika, sumisid ka na, paanyaya niya matapos ang katahimikan. Sariwa ang tubig, tiyak na magpapalamig sa iyo. Tumanggi ako, inadjust ang sombrero ko. Nandito ako para magbabad sa araw, hindi para sa kalokohan mo. Pwede namang pareho, sagot niya na may ngiting nagpapalambot sa akin. Napatingin ako sa kanya, sinisilip ang bawat detalye ng kanyang basa na mukha, ang mga matang tila mailihim na alam, at ang kumpiyansang parang likas sa kanya. Bakit palagi kang ganito? Tanong ko, halos hindi ko sinasadya. Nag-isip siya sandali bago sumagot, siguro gusto ko lang makita kung paano ka mag-react kapag nahaharap sa sorpresa. Napabuntong hininga ako. Nilihis ko ang tingin.
Masyado kang makata para sa isang taong hilig lang maglaro ng video games. At ikaw naman, sobrang matigas ng loob para sa isang taong mahilig sa kulay rosas. Umiti siya, hindi araw-araw pink, pero madalas, bag, damit, cellphone case, lahat pink. Namula ang aking mga pisngi. Napapansin mo talaga lahat, ano? Matagal na kitang napapansin, sagot niya na may katotohanan. Lumingon ako sa kanya ng maihalong kaba at saya. May bagay na lumutang sa pagitan namin, isang bagay na parang mahahalata pero hindi maipaliwanag. Halika na, anyaya niya, haharapin kita kung mali ang paglundag mo. Hindi naman ako nagkamali nung huli, depensa ko, naalala ang aking clumsy na pagsisid. Tama, parang patak ng patatas, tawa niya. Ang nakakainis mo, sabi ko, ngunit hindi mapigilan ang pagtawa. Ngunit nandito ka pa rin, di ka pa rin sumisid, puna niya. Nag-atubili ako. Totoo iyon. Nanatili akong nakatayo, pinagmamasdan siya habang nilalabanan ang init ng araw sa aking likuran. Tamad lang ako, sinungaling ko. Takot o hiya, bati niya ng mailambing. Anong takot, tanong ko, litong-lito. Huminga ako ng malalim. Wala akong takot o hiya, sagot ko ng matatag. Sige, lumangoy ka na, hamon niya ng may ngiti. Nakakatuwang isipin kung paano niya ako, hinahamon ng mailambing, para bang hindi ako pinipilit kundi inaanyayahan sa isang bagong karanasan. Nag-isip ako sandali, inalis ko ang sombrero at sunglasses, inilapag sa tabi. Sisisid na ako, bulong ko, nakatitig sa kanya. Pero tigilan mo ang kalokohan, baka itapon ko ang cellphone mo sa tubig. Tumawa siya, nanatili sa pwesto, naghihintay. Tinapak ko ang mainit na bato papunta sa gilid ng pool. Tiningnan ko ang tubig pagkatapos siya. Bakit nakatitig ka pa dyan? Sisimula na ako, sagot niya ng hayagan. Sumisid ako. Ang lamig ng tubig ay isang malakas na hampas sa balat ko. Lumubog ako ng ilang saglit, nilalambing ng lamig ang buong katawan. Nang tumaas ako sa ibabaw, huminga ako ng malalim, naamoy ko ang kloro sa paligid. Nasa harapan ko si Carlo, lumalangway papalapit, hindi masyadong malapit para sumobra, pero sapat na para maramdaman ang presensya niya. Nakikita mo. Hindi naman masama, sabi niya, umingiti. Tumango ako, sinubukang patuyuin ang buhok ko. Tumawa siya ng mahina at tumawa rin ako. Parang kami lang ang tao sa mundong iyon, sa maliit na pool na iyon, sa mainit na hapon sa aming barangay. Naglaro kami ng paligsahan kung sino ang makakababad sa ilalim ng tubig ng mas matagal. Tumawa sa mga kalokohan, kahit na hindi naman nakakatawa, pero dahil sa aming pagiging malapit, nagiging espesyal ang bawat sandali. Hanggang sa hindi inaasahan, hinaplos niya ang aking buhok, banayad, tila may intensyon. Ang ganda mo kapag ganito ang tingin mo sa akin, bulong niya na para bang hindi niya sinasadya. Naramdaman kong tumigil ang paghinga ko. Napailing siya at inalis ang kamay. Nagtawanan kami, lumangway pa ng konti, nag-usap, nagkulitan, hanggang sa lumabas kami ng pool. Umupo ako sa gilid, pinatuyo ng araw ang aking balat. Sumunod siya, tahimik na nakaupo sa tabi. Tuwang-tuwa ka talaga sa araw, ano, tanong niya, tinuturo ang langit. Sagot ko, nakasandal sa balikat niya. Tumingin ako sa kanya, litong-lito. Umiti siya, lumingon upang harapin ako. Naramdaman ko ang bigat ng titig niya, ang lalim ng mga mata. Hindi ko inasahan ang ganitong lapit, ganitong tindi. Naging katahimikan kami. Bigla niyang inabot ang kamay, dahan-dahang hinawakan ang isa ko, nagtagpo ang mga daliri. Ako'y sayo, sabi niya, na para bang inilabas ang matagal ng tinatago. Hindi ko siya pinatigil. Saan mo naman nakuha yan, tanong ko, hindi pa rin makapaniwala. Mabilis ang isip ko, mabilis ang tibok ng puso. Kailan mo nalaman, tanong ko nang halos hindi ko maintindihan sarili ko. Alam ko, pero nagpapanggap lang, sagot niya ng matatag. Naramdaman kong matapang ang tingin niya, walang biro, walang pagtatago, tunay. Kung ganoon, tapos na ang paligoy-ligoy. Simulan na natin ang kwento natin, sabi niya. Bago ako makasagot, yumuko siya at hinalikan ako. Ibang klase ang halik na iyon, dahan-dahan, puno ng damdamin, na parang matagal na niyang hinihintay. Agad akong tumugon, parang pinunan ang mga nawalang sandali. Hinawakan niya ang mukha ko ng maingat, tila takot na baka matakot ako. At ako, wala nang hiling kundi ang sandaling iyon.
Habang ang tubig ay patuloy na dumadaloy, tila bawat patak ay may dalang pangakong hindi mawawala. Enjoy ka ba sa hapon na ito? Tanong niya nang nakangiti. Kung sasabihin kong, mananatili ka ba sa ngiting yan? Siyempre, sagot niya nang walang alinlangan. Iyon ang tanda na nasa tamang landas kami. Pumikit ako ng sandali, bawat tingin ay parang imbitasyon, bawat sandali ay mas totoo, mas malapit, ang liwanag ng hapon ay parang nag-aanyaya. At siya, ganoon na lang kalambing. Umiti siya, hinalikan muli ng dahan-dahan, malalim, na parang alam niyang ito ay higit pa sa isang sandali, ito ang simula. Umiti ako ng pilyo. Nanatili kaming ganoon, pinagsasaluhan ang bawat tibok ng puso, ang bawat hininga na pumuno sa katahimikan. Nang lumiko ako, hinaplos niya ang buhok ko na basa pa, tiningnan ako na para bang ako'y isang kayamanan. Umiti ako at ang katahimikan ay naging komportable, naging samahan. Hindi ko malilimutan ang hapon na ito, bulong ko nang hindi ko sinasadya. Umiti siya, ang mga mata ay patuloy na nakatuon sa akin. Sana hindi at kung makalimutan mo man, gagawin ko itong muli, paulit-ulit. Tumawa ako ng mahina. Mahigpit niyang hawak ang mga kamay ko, parang hindi na niya gustong pakawalan. Nakakatawa, buong araw kong gusto mag-isa, ngunit ngayon, ang gusto ko lang ay manatili dito kasama siya. Diyan mo lang malalaman na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa kahit anong plano ng pagiging mag-isa, sabi niya nang may seryosong tinig. At sa pagkakataong iyon, walang biro, walang kalokohan, lamang katapatan, isang maliit na kawalang hanggan sa anyo ng isang hapon. Sa pagmamahal, bulong niya. Gawin nating unang araw ito sa maraming araw na magkakasama tayo. At ganoon kami, walang pagmamadali, walang pressure, tanging kami lang at ang araw na nagbibigay sagot hindi sa salita, kundi sa mga ngiti, mga ngiting nagmumula sa puso at nagpapainit ng kaluluwa. At sa ilalim ng langit na iyon, alam ko na hindi lang ito katapusan ng isang mainit na hapon ng Sabado. Ito ang simula ng isang magandang kwento, isang kwento na palagi kong alam na karapat-dapat ako. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo, like, comment, at subscribe dahil marami pang kwento na kagaya nito ang naghihintay. Hanggang sa muli! Sabi nila, ang simula ng isang kwento ay laging puno ng kilig at saya. Pero sa likod ng bawat ngiti ko sa araw na iyon, may mga tanong na pilit kong itinatago sa puso ko. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at kahit tila perpekto ang takbo ng araw namin ni Carlo, sa aming munting pool sa San Pablo, Laguna, hindi ko maiwasang mag-isip kung saan nga ba ito hahantong. Pagkatapos ng halik na iyon, nanatili kaming nakaupo sa gilid ng pool, ang mga kamay namin na magkadikit, ang init ng araw na unti-unting lumalambot habang papalubog na ito sa likod ng mga bundok. Hindi kami nagsalita ng malakas, pero ramdam ko ang bigat ng bawat sandali, parang may unspoken na pangakong hindi pa namin sinasabi. Alam ko, matagal na akong may gusto kay Carlo. Hindi lang simpleng pagkakaibigan o pagkakakilala, dahil pareho kaming lumaki sa parehong barangay, halos magkaklase pa kami sa high school. Ngunit nung lumaki kami at nagtrabaho sa Maynila, nagkadistansya kami. Ang araw na iyon, sa tabi ng pool, ay parang muling pagbubukas ng pinto sa mga damdaming matagal nang nakabaon. Bago kami sumisid sa pool, napansin ko ang kanyang mga mata, puno ng kwento, puno ng pag-aalinlangan, pero higit sa lahat, puno ng pag-asa. Hindi ko alam kung ako rin ba ay ganoon, pero ang puso ko ay nagtataka kung kaya ba naming ituloy ang simula na iyon, lalo na't pareho kaming may mga pangarap na malayo sa simpleng buhay sa San Pablo. Sa kabila ng init ng araw, naramdaman ko ang lamig ng tubig na sumisipsip sa balat ko, pero mas malalim ang lamig na naramdaman ko sa kalooban, ang takot na baka masira ang magandang simula na iyon. Napag-isip-isip ko, paano kung ang pagiging magkaibigan namin ay masyadong mahirap palitan? Paano kung ang halik ni Carlo ay isa lang panandali ang pagsubok, at babalik lang kami sa dati pagkatapos ng araw na iyon? Ngunit habang nakatitig ako sa kanyang mga mata, naisip ko na baka ito na ang pagkakataon namin. Baka ito na ang simula ng isang kwento na matagal na naming hinintay, o baka naman ang unang kabanata lamang ng isang lihim na pagmamahalan na kailanman ay hindi namin nilasap dati. Nang bumangon siya at inalok ang kamay niya, humawak ako, at sa pagkakataong iyon, nawala ang lahat ng pangamba. Ang mundo ay tila napalibutan ng liwanag ng araw at ng mga pangakong hindi kailanman mawawala. Ngunit sa likod ng saya at ngiti, may mga tanong pa rin sa puso ko, tanong na kailangang sagutin ng panahon.
Sa susunod na bahagi, aalamin natin kung paano nagbago ang araw na iyon at kung paano haharapin namin ang mga pagsubok na dala ng mga damdamin na biglang sumiklab. Hanggang dito muna, mga kaibigan. Hindi ko inaasahan na ang simpleng araw ng pahinga sa bahay namin sa San Pablo ay magiging ganito kaiba. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at ang nangyari noong araw na iyon ay nagdulot ng gulo sa puso ko na matagal ko nang pinipilit itago. Habang papalalim ang hapon, napansin kong unti-unting nagbabago ang kilos ni Carlo. Hindi na siya yung palaging pabibo at palabiro na pinsan ko mula pagkabata. May lalim na sa kanyang mga titig at minsan ay parang may tinatago siyang lihim. Napaisip ako, ano kaya ang ibig sabihin nito? Mayroon ba siyang gustong sabihin o ipahiwatig? Nagpasya akong tanungin siya habang naglalakad kami sa gilid ng pool. Pinapahintulutan ang malamig na hangin ng hapon na humaplos sa aming mga balat. Carlo, ano ba ang iniisip mo? Parang may mabigat kang dinadala, sambit ko, pilit na nakangiti. Napatingin siya sa akin, tila nag-aalinlangan. Marikit, matagal na kitang gustong sabihin, pero hindi ko alam kung paano sisimulan, pagbubukas niya ng puso. Alam mo ba na habang lumalaki tayo, palagi kang nasa isip ko. Pero natatakot akong masira ang samahan natin. Natahimik ako, ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi ito basta-basta na sinasabi ng isang tao, lalo na sa pinsan na matagal mong kasama sa buhay. Carlo, hindi naman tayo nagmamadali, sabi ko ng mailambing. Hindi natin kailangang magmadali sa kahit ano. Basta nandito tayo, magkasama, sapat na iyon para sa akin. Ngunit sa kabila ng aking mga salita, alam kong may tinatagong kaba sa puso ko. Paano kung ang mga damdaming ito ay magdulot ng sakit sa aming pagkakaibigan? Sa likod ng saya ng mga sandaling iyon, may takot na pilit kong tinataboy. Napatingin kami sa isa't isa, ang mga mata namin puno ng pangarap at pangamba. Ang araw na iyon ay hindi na lang simpleng hapon ng pahinga, ito'y naging simula ng isang bagong yugto, isang kwento ng pag-ibig na maaaring magdala ng saya o luha. Habang papalubog ang araw, naglakad kami ng tahimik, pinipilit intindihin ang mga nangyayari sa aming mga puso. Alam kong marami pang pagsubok ang darating, ngunit sa ngayon, nais ko lang maramdaman ang presensya niya, ang katotohanang hindi na kami nag-iisa sa laban ng buhay. Sa susunod na bahagi, malalaman natin kung paano haharapin ni Marikit at Carlo ang mga pagbabago sa kanilang relasyon at kung ano ang magiging epekto nito sa kanilang mga buhay. Huwag palampasin. Ang araw ay unti-unting lumubog sa likod ng mga bundok ng San Pablo, Laguna, at ramdam ko ang bawat patak ng gabi na dahan-dahang bumabalot sa amin ni Carlo. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at sa araw na iyon, unti-unti nang nabubuo ang isang kwento na matagal ko nang pinangarap, ngunit hindi ko inaasahang sisimulan sa ganitong paraan. Pagkatapos ng aming maikling paglalakad sa gilid ng pool, nagpasya kaming bumalik sa loob ng bahay. Ang amoy ng kahoy na sahig at ang malamlam na ilaw mula sa mga parol ay nagbigay ng kakaibang init sa paligid, na para bang sinasabi ng mundo na may mahahalagang pangyayari sa aming dalawa. Marikit, tawag ni Carlo ng bahagya ang pagkahihipo ng kanyang boses, gusto kong maging tapat sa'yo. Hindi lang ito tungkol sa isang araw o isang halik lang. Matagal na kitang iniisip at gusto kong malaman mo kung handa akong ipaglaban ito. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko sa mga salitang iyon. Ang puso ko ay parang pumitik ng mabilis, at sa kabila ng kaba, may kakaibang saya na sumisilip sa mga mata ko. Carlo, salamat sa pagiging tapat, sagot ko habang hawak ang kanyang kamay. Hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari pero gusto kong subukan. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang bigat ng mga taon na ipinaglalaban namin ang aming pagkakaibigan, at ngayon, tila unti-unti itong nagiging isang mas malalim na ugnayan. Ngunit hindi mawawala ang mga alalahanin, paano kung mabigo kami? Ano ang magiging epekto nito sa aming pamilya at mga kaibigan? Pumasok ang aking kapatid na babae, si Luningning, dala ang mga malamig na inumin at merienda. Napansin niyang may kakaibang tensyon sa aming dalawa, ngunit mumiti na lamang siya at nagpaalam. Alam ko sa mga mata niya na may mga bagay siyang napapansin, ngunit pinili niyang respetuhin ang aming espasyo. Pagkatapos niyang umalis, nagpatuloy kami sa pag-uusap tungkol sa aming mga pangarap, ang mga plano sa buhay, at kung paano namin nais harapin ang mga darating na hamon. Si Carlo ay nagsabi na nais niyang bumalik sa San Pablo, magtrabaho sa gobyerno o kaya sa isang local,
habang ako naman ay may plano pang mag-aral muli sa Maynila para sa masteral. Habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko na ito ang unang pagkakataon na seryoso kaming nagplano ng magkasama, hindi na lang bilang magkaibigan kundi bilang mga taong may dalang pag-asa at pangarap para sa isang bukas na magkasama. Ngunit habang lumalalim ang gabi, unti-unting dumating ang mga tanong na hindi ko pa nasasagot, paano kung hindi kami sapat? Paano kung napaglaruan lang namin ang damdamin ng isa't isa? At higit sa lahat, paano kung may mga lihim na matagal na nilang itinatago? Sa susunod na bahagi, sisilipin natin ang mga pagsubok at tukso na haharapin ni Marikit at Carlo habang nilalakad nila ang landas ng bagong pag-ibig na puno ng saya at panganib. Huwag palampasin ang susunod na kabanata ng aming kwento. Ang araw ay nag-uumapaw sa init habang patuloy kaming nag-uusap ni Carlo sa aming munting sala sa San Pablo. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at habang lumalalim ang gabi, unti-unting humahalo ang saya at kaba sa puso ko. Hindi ko inasahan na ang simpleng hapon na iyon ay mauwi sa isang seryosong pag-uusap tungkol sa aming hinaharap. Habang hawak ang kanyang mga kamay, naaalala ko ang bawat sandaling nagdaan, ang mga tawa, ang mga tampuhan, at ang mga lihim na ngayon ay unti-unti na naming ibinubukas. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga bagay na hindi madali ipagsapalaran. Marikit, ang malumanay niyang tinig, alam kong malayo ang mga pangarap natin. Pero gusto kong malaman mo na handa akong harapin ang lahat para sa atin. Hindi ko mapigilang mapaluha sa kanyang mga salita. Napagtanto ko na sa kabila ng mga pangamba, may isang tao na tunay na nagmamahal at handang sumuporta sa akin. Carlo, salamat sa tiwala mo. Hindi ko rin alam kung saan tayo dadalhin ang landas na ito, pero gusto kong subukan. Ngunit habang nag-uusap kami, napasulyap ako sa bintana at nakita ang madilim na ulap na dahan-dahang pumapalibot sa aming bayan. Parang simbolo ng mga pagsubok na darating na hindi namin maiiwasan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mga pagbabago. Ang aming mga kaibigan at pamilya ay nagsimulang magtanong, nagbigay ng kanilang mga opinyon, minsan ay hindi rin namin maintindihan. May mga pagkakataon na nararamdaman ko ang pagdududa sa sarili, kung kaya ba namin talagang pagsabayin ang aming mga pangarap at ang relasyon namin. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabing lawa, naisip ko ang mga tanong na matagal ko nang gustong sagutin. Carlo, handa ka ba talagang iwan ang Maynila? Ang buhay na alam mo. Para dito sa amin? Tumingin siya sa akin ng matapat. Marikit, hindi madali ang desisyon na ito. Pero para sa akin, ang mahalaga ay ikaw at ang kinabukasan natin. Kaya kahit saan man tayo mapunta, basta't magkasama tayo, kakayanin natin. Ngunit hindi lahat ay ganun kadali. May mga araw na may mga lihim na bumabalot sa amin, mga bagay na hindi namin sinasabi, mga takot na hindi namin pinapakita. At sa likod ng mga ngiti namin sa harap ng iba, may mga gabing nag-iisa kami at nagtataka kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at sakripisyo. Sa dulo ng araw, ramdam ko na ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa pagkakaibigan na naging pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagtanggap, pag-unawa, at pagiging matatag sa gitna ng unos. Sa susunod na bahagi, aalamin natin ang mga pagsubok na haharapin ni Marikit at Carlo, mga tukso, mga lihim, at ang mga desisyong magbabago ng takbo ng kanilang buhay. Huwag palampasin ang patuloy na kwento ng aming pag-ibig. Hindi ko akalain na ang araw na puno ng saya at pag-asa ay mauwi sa isang gabi na puno ng mga tanong at pagdududa. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at habang papalalim ang gabi sa aming bahay sa San Pablo, Laguna, unti-unting lumutang ang mga alalahanin na matagal ko nang tinatago. Matapos ang aming mahabang pag-uusap ni Carlo, hindi ko maiwasang isipin kung paano nga ba maaayos ang lahat. Paano kung ang mga pangarap namin ay magkaiba? Paano kung ang mga damdaming ito ay hindi sapat para pagtagumpayan ang mga pagsubok na darating? Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, tiningnan ko ang mga litrato namin ni Carlo noong bata pa kami, mga ngiting walang kapantay, mga sandaling puno ng kalayaan at walang iniisip na problema. Ngayon, tila malayo na ang mga araw na iyon. Para bang unti-unting nagbabago ang lahat at hindi ko alam kung handa akong harapin ang mga pagbabagong iyon. Hindi rin maiwasan na maalala ko ang mga usapan namin tungkol sa pamilya. Alam kong hindi magiging madali ang pagtanggap nila sa aming relasyon, lalo na't may mga tradisyon at paniniwala na nakaangkla sa aming mga puso.
Ang takot na baka masira ang samahan namin dahil sa mga ito ay parang isang mabigat na bato sa dibdib ko. Isang gabi, dumalaw si Aling Nena, ang aming kapitbahay na laging tumutulong sa amin. Napansin niyang may lungkot sa mga mata ko. Marikit, anak, huwag mong hayaan ang takot ang magdikta sa iyo. Ang pagmamahal ay hindi laging madali, pero ito ang nagbibigay kulay sa buhay. Napaisip ako sa mga salitang iyon. Totoo nga naman, ang pag-ibig ay hindi laging puno ng saya. Minsan ay may mga luha at sakripisyo na kailangang pagdaanan. Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa labas ng bintana, naisip ko na kahit gaano man kahirap ang landas na tatahakin namin ni Carlo, handa akong harapin ito. Hindi dahil wala akong takot, kundi dahil may pag-ibig na nagbibigay lakas sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang lihim na unti-unting lumilitaw, isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Hindi ko pa alam kung paano ko haharapin ang katotohanan na ito, ngunit nararamdaman ko na hindi na ito matatakasan. Sa susunod na bahagi, malalaman ninyo ang lihim na iyon at kung paano ito magpapabago sa kwento namin ni Carlo. Handa na ba kayo? Samahan ninyo akong tuklasin ang mga bagong kabanata ng aming buhay. Hindi ko talaga inasahan na ang araw na puno ng ngiti at halakhak ay mauwi sa isang gabi ng matinding pagtatapat. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at sa maliit naming bahay sa San Pablo, Laguna, may isang lihim ang unti-unting sumilip mula sa dilim, isang lihim na magpapabago sa lahat ng akala namin tungkol sa aming relasyon ni Carlo. Habang nag-uusap kami sa ilalim ng malamlam na ilaw sa sala, napansin kong may kakaiba sa mga mata niya, may lungkot, may bigat na pilit niyang itinatago. Marikit, may kailangan akong sabihin sa'yo, wika niya, tinig niya puno ng pag-aalinlangan. Nang huminga siya ng malalim, nilabas niya ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa. Ito ang mga dokumento tungkol sa aking trabaho sa Maynila, sabi niya habang iniabot sa akin. May alok ako na baka hindi mo inaasahan, isang oportunidad na makakapagtrabaho ako sa isang malaking kumpanya doon. Hindi ako makapaniwala. Ang Carlo na palagi kong nakilala ay palaging nangangarap na bumalik sa San Pablo, na mamuhay ng simple kasama ko. Ngayon, may posibilidad na bumalik siya sa Maynila, sa isang mundo na dati naming pinangarap iwanan para sa isang payapang buhay dito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, patuloy niya. Gusto kong maging kasama ka, pero hindi ko rin kayang isuko ang mga pangarap ko. Naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo ko. Ano ba talaga ang tama? Ang sundin ang puso, o ang sundin ang mga pangarap na matagal nang ninakaw ng takot? Tila na puno ng hangin ang aming munting sala, at ang bawat salita ay isang dagok sa aking puso. Hindi ko matanggap na ang taong pinakamamahal ko ay nahaharap sa ganitong dilema. Carlo, hindi ko alam kung kaya kong mawala ka, bulong ko, halos hindi ko marinig ang sariling tinig. Pero hindi rin kita pipilitin. Kailangan nating maging totoo sa sarili natin. Tumango siya, at sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng desisyon na aming haharapin. Hindi lang ito tungkol sa amin, kundi sa kinabukasan na kailangang buuin mula sa mga piraso ng pangarap at pag-ibig. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. May mga lihim pa siyang itinatago, mga bagay na hindi pa niya nasabi, mga pangyayaring maaaring magbago ng lahat ng akala namin. Sa susunod na bahagi, sasabayan natin ang mga pagbubunyag na maglalantad ng mga katotohanan na matagal nang nakabaon sa puso ni Carlo. Aabangan natin kung paano kami haharap sa mga bagong hamon at kung ano ang magiging kapalaran ng aming pagmamahalan. Huwag palampasin. Hindi ko akalaing sa isang gabi lang ay mabubuksan ang mga pintuan ng nakaraan ni Carlo, mga pintuang matagal niyang pinipigil na magbukas. Ako si Marikit, 25 taong gulang, kasama ang taong minamahal ko sa maliit naming bahay sa San Pablo, Laguna, nang marinig ko ang mga salitang magpapabago sa lahat. Marikit, wika ni Carlo, ang tinig niya ay puno ng pangamba at pag-aalinlangan, may mga bagay akong hindi mo pa alam tungkol sa akin. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Napatingin ako sa kanya, ang puso ko'y tila tumitibok ng malakas, handang harapin ang anumang katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako makapagdesisyon agad tungkol sa trabaho sa Maynila, ang malumanay niyang pag-amin. May isang tao sa buhay ko na hindi ko kayang iwanan, kahit na mahirap at masakit ang sitwasyon. Hindi ko maiwasang manginig ang mga kamay ko. Sino kaya ang taong iyon? Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ito tungkol sa pamilya o mga kaibigan, dagdag niya,
kundi tungkol sa isang pangakong ginawa ko noong nakaraan, isang pangakong hindi ko pa natutupad. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, at sa kabila ng pagkalito, naroon ang pagnanais na maintindihan siya. Marikit, gusto kong malaman mo na kahit ano pa man ang mangyari, ikaw ang mahalaga sa akin ngayon. Pero kailangan kong harapin ang nakaraan para maging tunay ang kinabukasan natin. Ang mga salitang iyon ay parang isang hamon, isang paanyaya na harapin ang mga lihim at takot na matagal nang bumabalot sa aming mga puso. Sa loob ng maikling sandali, nagkaroon kami ng katahimikan na puno ng damdamin. Alam kong hindi ito madali para sa amin, pero ito ang simula ng isang paglalakbay na puno ng pag-asa at panganib. Sa susunod na bahagi, susubukan naming tuklasin ang nakaraan ni Carlo, ang mga lihim na matagal nang itinago, ang mga sugat na kailangang paghilumin, at ang mga pangakong kailangang tuparin. Handa na ba kayo sa pagbubunyag? Samahan ninyo ako sa susunod na kabanata. Hindi ko inasahan na ang mga lihim ni Carlo ay magiging isang bagyong magwawasak sa aming mundo. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at habang nakaupo kami sa malamlam na ilaw ng sala, naramdaman ko ang bigat ng bawat pangungusap na bumubukas ng pinto sa nakaraan na hindi ko handang harapin. Marikit, ang tinig niya, puno ng pag-aalinlangan at sakit. Noon pang high school, may isang taong iniwan ko, isang pangako na hindi ko natupad dahil sa takot at kahinaan ko. Napatingin ako sa kanya, ang puso ko ay tila pumitik ng mabilis, parang nais kong tumakbo palayo pero hindi ko magawa. Sino siya, Carlo? Tanong ko nang may kaba. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako makalimot sa Maynila. May responsibilidad akong hindi ko pa natutupad, sagot niya nang may bigat. Naramdaman ko ang alon ng damdamin, pighati, galit at pagkalito. Ang taong minamahal ko ay may nakatagong bahagi ng buhay na hindi ko pa nalalaman at ngayon ay unti-unting lumalabas. Marikit, hindi ko sinasadya na mapasama ka sa gulo ng nakaraan ko, dagdag niya, pero kailangan kong harapin ito para makasama kita ng buong puso. Ang bawat salita ay parang dagok sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan ito, ang isang bahagi ng buhay niya ay may mga sugat at pangakong hindi pa natutupad. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang kanyang mga mata, ang mga mata na puno ng pag-asa at pagnanais na baguhin ang lahat. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming pagmamahalan ay hindi lamang isang laro ng damdamin, kundi isang laban na kailangang pagdaanan ng magkasama, kahit gaano man ito kahirap. Habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko na ang tunay na pagsubok ay hindi ang mga lihim, kundi kung paano namin haharapin ang mga ito bilang magkasama. Sa susunod na bahagi, haharapin namin ang mga hamon na dala ng nakaraan ni Carlo at kung paano ito magpapabago sa aming relasyon. Handa na ba kayo sa huling kabanata ng aming kwento? Tara, sabay nating tuklasin ang katapusan at simula ng isang bagong yugto. Ang hangin ng hapon ay dahan-dahang humaplos sa aming mga mukha habang kami ni Carlo ay nakaupo sa veranda ng aming bahay sa San Pablo, Laguna. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at sa wakas, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng katotohanan na unti-unting naibuhos sa pagitan namin. Ito ang huling bahagi ng aming kwento, ang pagtatapos ng isang yugto at pagsisimula ng bago. Matapos ang mga pagbubunyag at mga luha, napagtanto namin na walang madali sa aming pagmamahalan. Pero sa kabila ng lahat, ang aming mga puso ay nanatiling matatag, handang harapin ang lahat ng hamon na darating. Marikit, ang tinig ni Carlo, puno ng determinasyon, alam kong marami na tayong pinagdaanan, pero gusto kong malaman mo na handa akong baguhin ang lahat para sa atin. Hawak ang mga kamay niya, nilingon ko ang langit na unti-unting nagdidilim, punong-puno ng mga bituin na tila sumasaksi sa aming pangako. Carlo, hindi ko maipangako ang perpektong bukas, pero ipinapangako ko na haharapin natin ito ng magkasama, sagot ko, ang puso ko ay puno ng pag-asa at tapang. Ngunit bago kami tuluyang maglakbay sa bagong yugto, may isang lihim pa rin na nananatili, isang misteryo na hindi pa namin nalulutas at maaaring magbago ng lahat ng aming akala. Habang pinagmamasdan ko siya, may tinig sa loob ko na nagsasabing hindi pa rito nagtatapos ang aming kwento. May mga bagay pa kaming kailangang tuklasin, mga pangarap na kailangang abutin, at mga lihim na kailangang harapin. Ang huling tanong na bumabalot sa akin ngayon ay, handa ba kami sa mga susunod na pagsubok? At higit sa lahat, handa ba kaming harapin ang lahat ng ito ng magkasama? Sa pagtatapos ng araw na iyon, alam kong hindi lang ito ang pagtatapos ng isang kwento.
Ito ang simula ng isang mas malalim, mas matapang na paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng pag-ibig, sakripisyo, at mga lihim na kailangang tuklasin. Salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Maraming kwento pa ang naghihintay na ibahagi, at ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Manatili kayong nakatutok, dahil ang susunod na kabanata ay maaaring mas kapanapanabik kaysa sa inaakala natin.